ang politika, para po itong laro ng chess. Mahilig po ako diyan sa chess. Nung bata pa po ako, varsity player po ako para sa high school team namin. Nung college po ako, naglalaro po ako sa yung mga tournaments, no? At marami po akong nakilala diyan, naging kaibigan ng mga national masters. At syempre, pinag-aaralan ko yan, no? May mga libro yan, ang laro ng chess. At yung pinag-aaralan mo kung paano mo matalo ang kalaban mo, syempre, no? At syempre naman, utakan yan pagdating po sa chess. Kaya may sinasabi na yung mga chess players daw ay merong kakayahan na mag-isip 5 to 10 to 12 moves ahead. Ibig sabihin, kahit hindi niya pa nagagalaw kung anong pyesa ang kanyang itutulak, sa kanyang isip nakikita na niya kung saan papatunguhan, kung ito yung gagalawin niya, kung itong gagalawin niya, saan ito papatungo. Ganyan po maglaro ng chess. Yung magagaling, no? Siyempre, marami din namang pigado, no? Mahina. Manny Pacquiao, magaling yan, no? In fairness to Senator Manny Pacquiao, magaling mag-chess yan. No? At si Coco Pimentel, magaling din mag-chess yan, no? Master yan si Coco Pimentel. Subalit hindi po nangangahulugan na kung magaling ka sa chess ay magaling ka rin sa politika. So ito po ngayon nakikita natin na mula pa po noong 2016 ay parang pinaglalaroan lang ni Mayor Rudy Duterte ang mga kalaban nito sa politika. Yung pinapasayaw-sayaw niya, lalo na si Leni Robredo, si Manny Pacquiao nitong nakaraang mga buwan lang, no? Si Drilon, no? Binubuliwan niya si Drilon, walang magagawa, oh. Nanginginig na lang yung bibig ni Drilon. Because, tama po yung paglarawan nyo, Duterte is the master of mind games. Utak po. At ang chess talaga po ang pinaka magandang halimbawa kung ano po ang tinatawag na mind games. Kagad-agad paramdam si Ermalyn Tuloy, no? Salamat po, nagpadala po ng super sticker sa atin, no? So, ito po ngayon, at dahil sa napagaling niya sa pagtingin yung chessboard, yung politika po, yung buong bansa parang isang malaking chessboard. Yung kalaban po, kung puti po si Tatay Digong, kasama niya of course ang mga kaalyado niya, no? At yung itim naman, yun po ang mga dilawan, kasama ang mga makaliwa, no? Kasama ang mga oligarko. At si Tatay Digong, pag ganun-ganun lang kuminsan, akala nila na hindi tumatakbo ang utak ni Mayor Rudy. Pero ang hindi nila alam at hindi pa rin nila nauunawaan na iyan po ang dahilan kung bakit in 2016, ginulat lang sila nitong mayor galing po sa Davao City na halos hindi kilala. Outside of Mindanao, halos hindi kilala si Rodrigo Roa Duterte kasi yung mga sikat doon, yung mga senador, di ba? Araw-araw nasa dyaryo sila, nasa telebisyon, nasa radyo, ini-interview. Grace po, Mar Rojas, di ba? Jojo Binay, yun po ang mga kilalang mga politiko. Pero si Rudy Duterte, medyo tahimik lang yung mga kilos at galaw. Meron siyang mga papunta dito, bibisitahan itong tao, diyan po sa kung saan-saan diyan sa Visayas at sa Luzon. At kung sa Hiligaynon, no? Yung term namin diyan sa pelikula, kung mga matanda kayo, noon po, kung pagbagong eksena, pero po, ganoon. Pitik-sintas ang tawag naman. Pag pitik-sintas, yung umiba po ang eksena, pag iba po ng eksena, ngayon wala na yung pitik-sintas. Dati, ganoon yan eh. Transition, no? Pitik-sintas ang tawag niyan sa Hiligaynon. Pag pitik-sintas, nagulat siya, saan nanggaling to? No? Saan nanggaling to si Rudy Duterte? Hindi naman ito masyadong kilala. Of course, matagal na siyang mayor sa Davao City at marami siyang mga kaalyado diyan sa Mindanao. But outside of Mindanao, siguro
kisap mata. Kisap, galing ng aking translator, napakabilis, no? Kisap mata. No? Yun po ang pitik sinta sa amin dati, no? Kisap mata. Pag andun si Duterte, gulat na lang sila. Saan nanggaling to, no? So, ganyan po ang politika. Yung mga nagtatagumpay, ayun po ang mga mauutak. And this is the reason why pagkaraan ng 5 taon na, at ngayon po, binibilang na lang natin yung natitirang mga panahon, no? 10 buwan na lang yata, no? 10 months to go. Bago pa man ito bumaba sa kanyang pwesto under the constitutional term limit. Dahil hanggang June 30, 2022 lang po ang kanyang paghawak sa kanyang pwesto. So, dito nakikita natin ang malalim na pag-unawa ni Rudy Roa Duterte sa laro ng chess. Na kuminsan, kung sa basketball, paint, ano bang paint? Translator, ano ba yung fake sa basketball? Yung nagpipake siya, kuminsan gumagawa-gawa siya ng sarili niyang mga parang biro din. Para malito ang kalaban. Ay ba, takbo naman sila niya. Ako, ready ako to be president. Akala niya kasi, matitigok na si Tatay Digong. Ay nako, pinalabas lang ni Tatay Digong ang kalaparan, no? Kapalaran. Paint yung fake kung sa dita, no? Kung sa Ilonggo, no? Hindi siyang fake, no? Fake. Okay. So, gagawa si Tatay Digong, mawawala siya ng ilang araw, no, na parang biglang tahimik. Sabi ni Lenny, where is the president? Saan ang Pangulo? Kaya sigaw na naman yung mga dilawan trolls sa Twitter dyan. Trending naman, nasaan ang Pangulo? Naku naman kayo, ang hihina ng mga utak ninyo. Pinapaikot-ikot kayo ng master of the game na tinatawag ko. And that is Rudy Roa Duterte. Kaya po ito ngayon, nagulat po ako. Nakakagulat po, no? Dahil parang ano ba ito? Bahagi ba ito ng kanyang mga plano sa political chess game na ito? Kasi parang umiba bigla, no? Meron po akong salita na gusto kong ibahagi sa inyo sa paglarawan kay Tatay Digong. Enigma, no? E-N-I-G-M-A. Enigma. Anong ibig sabihin? Yung mahirap mabasa, mahirap maunawaan kung ano yung mga kinikilos niya, anong ginagawa niya. Enigma po, no? Puzzle, no? Kahit na anong pag-aral mo, pagsuri mo sa kanya, pagmulat mo sa kanya, hindi mo rin malalaman talaga kung anong nasa isip ni Mayor Rudy, no? Kaya ito po ang dahilan na hanggang ngayon ang opposition ay nagkakagulo-gulo. Hindi kasi sila magkakasundo ngayon. Ayaw nilang mag-giveaway sa palaisipan, no? Palaisipan, no? Yan, palaisipan. So ayaw nila mag-giveaway sa iba. Makabulahan, no? Makabulahan. Enigma, no? Makabulahan, yun ba? Enigma, no? Meron akong term dito kanina nakalimutan ko na kung saan ko isulat. Okay. So, ito po kahapon, as I reported to you last night, ay pumayag na si Mayor. O sige, kung yan ang gusto ng PDP Laban, mga kapartido ko, at naniniwala sila na kinakailangan yung continuity na tinatawag, yung pagpapatuloy ng mga maraming nagagawa ng Duterte administration, ay sige na nga, kasi alam niya rin na hindi pa po tapos ang kanyang trabaho. Pero yung usapan, di ba, sabi ng PDP Laban, ikaw ang tumakbo bilang vice, pero ikaw ang pipili ng iyong presidential candidate. Kaya yun, no? Marami nang nagre-react, no? Ang isang bayan, react sila, ay aba, immoral yan, illegal yan, hindi yan maganda.
Naku naman, presidente ka, tatakbo ka ba bilang pangalawang pangulo? Ano ba yan? No? Hindi maganda yan. Hindi yan sang-ayon. You are insulting the Constitution. as if talagang sila po ang tawag ito. Sila yung mga santos na nagbabantay diyan sa altar ng ating saligang batas upang masiguro po na hindi ito nilalabag at hindi ito pinaglalaruan. Pero of course, lahat po tayo alam natin na kabaliktaran yan. Drama lang po itong sinasabi nilang pinoprotektahan nila, pinapangalagaan nila, and they want to preserve the 1987 Constitution. Naku, dami nyo ng mga katiwalian dyan, no? Mga katiwalian dyan sa inyong pamulitika. Hindi nyo na kami pwedeng lokohin pa, linlangin pa, dahil basang-basa kayo. Hindi kayo marunong magtago At isa pa po, no? Maliban po sa isang magaling na chess player, ang master of the game, poker player. Alam niyo yung poker, yung baraha, na tinatawag poker, na sa poker po ay kahit na medyo hindi maganda ang iyong mga baraha dyan, no? Pero kunwari ay napakaganda. No? Medyo yung pakindat-kindat ka pa dyan, parang siguradong-sigurado ka na lamang ka sa baraha. Dahil nga po, sinusunod yan yung prinsipyo, yung kasabihan ni Sun Tzu. Yan, Sun Tzu, yan po mga pangalan na kailangan natin pag-aralan, no? Bluff, sabi ni Ulysses, no? Bluff lang, no? Kasi sabi po ni Sun Tzu, when you are weak, no? When you are weak, try to look strong. Kung medyo mahina yung hinahawakan mong baraha, magkunwari ka na napakaganda. Appear strong when you are weak. And when you are weak, appear strong when you are weak. And when you are strong, appear weak. Kunwari, ganun ka. Parang yung hindi mo malaman, no? Hindi ka papakalik sa ano ba ito? Paano ko ba ito ilalaro? No? Na napakahina yung hindi maganda. So yung mukha mo papakita diyan, no? Ako minsan hindi rin nagbabago yung mukha mo. Poker face kang tawag diyan, no? Para po na yung mga kalaban mo kasi sa poker bawat isa binabantayan yung mukha, yung facial expression ng kalaban para medyo makakuha sila ng clue kung ano ba ang baraha, no? Ano ba ang baraha ng kalaban nila. Siyempre, medyo naghuhulaan sila diyan Ano bang sa kanya? May ilang alas ba siya? Ganun ba, no? May straight flush ba siya? O may ano ba diyan? Kasi may mga ano yan sa poker, no? Kung ano po ang mananalo sa isang round pag palabas po ng baraha, titingnan nyo ay ba yung pinakamagaling diyan, akala ninyo ay napakalakas, no? Pero dahil po marunong siya magtago, ay kayo po diga naman kayo ng diga diyan ng barahan ninyo hanggang hindi na magkaayos-ayos yung barahan ninyo, talo kayo doon.